Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong pagdepensa ni PBBM dito kay VP Sara, na maraming sasabi na kailangan daw mag-resign na ni VP Sara as DepEd Secretary o sa gabinete ni Bongbong Marcos. Pero ito, mukhang napahiya rito yung mga sip-sip kay First Lady Lisa Marcos na nananawagang mag-resign na si VP Sara, or nananawagan sila kay PBBM na tanggalin na bilang DepEd Secretary itong si VP Sara. So ito, panoorin po natin ito. Pero bago natin simulan yung topic, baka pwede naman makalambing ng konti sa inyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan na po natin itong pagdepensa at bakit ayaw tanggalin ni PBBM itong si VP Sara as DepEd Secretary. Mananatiling kalihim ng Education Department si Vice President Sara Duterte ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila yan ng gusto sa pagitan ng Vice at ni First Lady Lisa Araneta Marcos na dinepensahan din ng Pangulo. At nakatutok si Ivan Mayrina. A former president ko. Ang mga sentimiento ni First Lady Liza Marcos laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nasundan ng mga panawagang magbitiw na siya sa cabinet o palitan sa DepEd. Pero sabi ng Pangulo, mananatiling Education Secretary ang Vice. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na o di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong. So ayan, sa mga ayaw kay VP Sara, o sabihin natin na nananawagan na sibakin na si VP Sara, nagkakamali kayo. Ito, nagsalita na po ang inyong Pangulo o ang Pangulo nating si PBBM na hindi niya tatanggalin or papalitan si VP Sara. At ang plano, halimbawa, kasi sabi nga ni PBBM, siguro ayaw niya rin ayaw niyang ilagay as DepEd Secretary si Leni Robredo, kasi yan yung umuugong ngayon na kaya gusto nila ipasibak sa DepEd si VP Sara dahil plano nilang ilagay si Leni Robredo bilang DepEd Secretary. Kita nyo naman doon sa statement ni First Lady Lisa Marcos na parang pinupuri niya pa si Leni Robredo na hindi naman daw ganon, na parang hindi daw ginagawa ni Leni Robredo yung ginagawa daw ni VP Sara. So makikita nyo doon na mukhang may posibilidad na talagang may plano silang ilagay or may nagtutulak na ilagay si Robredo bilang DepEd Secretary. Kaya itong mga mga nananawagan na to na sumisip-sip dito kay First Lady Lisa Marcos, akala kasi nila pwedeng impluwensya ni First Lady itong si Bongbong Marcos ng ganun-ganun lang. So siguro dito nanindigan itong si Bongbong Marcos na hindi ko papalitan si VP Inday Sara, kasi pag ginawa niya yon, mas lalong baka mapaikli lang yung magiging termino niya, baka hindi niya matapos yung 6 years dahil malamang sa malamang na magkakaroon ng parang lalong lalakas lang yung revolusyon o yung bugso ng damdamin ng mga Pilipino na palitan na to si Bongbong Marcos pag ginawa nila yung tanggalin si VP Sara. At isa pa, sabi naman ni PBBM, nagtatrabaho naman doon ng maayos itong si VP Sara, so bakit niya papalitan? Ang dapat pang palitan diyan yung mga yung hindi nagtatrabaho, lalo na yung DOTR na talagang puro kapalpakan yung ginagawa. Si Justice Secretary Boying Rimulya na sobrang panggigipit yung ginagawa niya dun sa mga kalaban ng gobyerno, na hindi naman supposedly ganun yung itrato, tulad nung kay Tebes na inakusahan niya ng todo-todo si Bantag na parang minadali yung pagpoproseso ng pagsasampa ng kaso. Pero yun nga, base na rin kay Bongbong Marcos, hindi niya tatanggalin or papalitan si VP Sara. Kasi baka alam naman niya na si Leni Robredo kung sakasakaling ipipilit ng asawa niya na ipasok sa gabinete niya,
Parang alam niyo yun, makikisama na naman siya sa isang taong hindi naman niya gusto o lagi siyang binibira nung matagal na nung ano pa lang, nung nag-vice president pa lang sila, binibira na siya nito. Tapos ipapasok sa gabinete na alam niya, sigurado, pag inaupo dyan sa DepEd, bibiray na naman siya nito. Baka, alam niyo, kumuha lang siya ng martilyong ipupukpok niya sa ulo niya. Hindi kagaya ni BP Sara na alam niya na hindi siya bibirahin at sinusuportahan siya. Yun nga lang, talagang hindi lang, magkaiba lang talaga ng opinion yung mag-ama. So hindi namang sabihin natin hindi kayang diktahan. At talagang alam natin hindi madidiktahan ni Vice President Sara Duterte, si Pangulong Duterte. Dahil magkaiba sila ng opinion eh. Tandaan ninyo, nung nakarang presidential election, di ba, tinabla ni BP Sara si Tatay Digong na tumakbo siya bilang presidente. So, mas sinuportahan ni Inday Sara itong si Bongbong Marcos, kaya naging presidente ito, na alam naman natin na kayang-kaya maging presidente ni BP Sara. Pero yun nga, balik lang tayo doon na dinipensahan na ni PBBM. So, paano itong mga nananawagan na mag-resign na si BP Sara, lalo na 'di ba si Mike Abe, yung mga congressman, mayroon pang mayor, mayroon ng si Benitez, yung nalilink kay Ivana Alawi. Yun yung mga nananawagan na nagbibigay pa nga ng suporta raw kay First Lady Lisa Marcos. So nabaliwala yung inyong para kayo napahiya dahil ito mismo sa bibig ni PBBM hindi siya tatanggalin o hindi siya papalitan, which is siguro ayaw niya makasama si Leni Robredo na lumulutang na gusto nilang ilagay as DepEd Secretary. Kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday eh. Pakiramdam ng Pangulo'y swerte siya sa pagkakaroon ng anyay protective na asawa. Bagay na maintindihan anya ng bise. She understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. Ang First Lady, hindi sanay sa politika yan eh. Hindi siya... Oo naman, naiintindihan ni BP Sara yan kasi malawak ang pag-iisip ni BP Sara at very professional siya. Alam niya yung nararamdaman nito ni Lisa Marcos na normal sa tao na idepensa niya yung kanyang asawa. Siyempre, nababatikos. Pero gaya nga sinabi rin naman ni Bongbong Marcos, hindi lang siguro sanay pa itong si Lisa Marcos na sa gantong politika. Pero I think hindi. Sa tagal ba naman ni PBBM na nasa politika? Hindi ba siya sanay? Malamang sa malamang nga, totoo yung sinasabi ng iba na ito ay nabubulungan ng mga vlogger niya. Na siyempre, for the content, siyempre pagpipiestahan niya ng mga vlogger niya na ayaw kay BP Sara or may galit sa mga Duterte. Kaya ipipilit nila na ibubulong niya rito kay First Lady Lisa Marcos. At ngayon nga, nagtagumpay sila na magsalita sa social media, especially sa vlog ni Katunying, na ilabas yung kanyang tampururot doon. Diba? Which is hindi yun yung professional way. Lalo na asawa ka ng presidente ng Pilipinas na may proper way naman doon para makausap si BP Sara at may labas mo yung samaan ng loob mo. Kung ano man yung samaan ng loob mo is makapag-usap kayo ng babae sa babae kung bakit gano'n. So magkapaliwanagan. Maganda yung ginawa ni BP Sara na since si Bongbong Marcos yung pinaka-hot topic, so siya yung magiging channel para magkausap sila or doon magpapaliwanag kasi alam naman ni BP Sara na sinabi na rin naman ni First Lady Lisa Marcos na bad shot na siya. So bakit niya pakakausapin to? Bad shot na siya. So hahayaan niya si PBBM na gumawa ng paraan na kung sila may magkakausap o siya yung magiging tulay na para maayos yung gusot na yan para matapos yung pagtatampo nito o yung pagiging tampururot nito ni First Lady Lisa Marcos. So maganda yung nagiging diskarte ni BP Sara na ganun nga na dumaan kay PBBM. Ayun nga, maganda yung naging response dito ni PBBM na dinipensahan niya kasi kung hindi magsasalita rito si BBM tungkol dito sa sigalot nitong dalawang, pero wala naman bilang kung tutusin yung First Lady.
Wala namang ano wala namang duty yan sa sa constitution natin. Vice President lang naman. Pero yun nga, since asawa siya, so masasabi natin kahit paano, bigyan na lang natin ng bilang, siyempre asawa. So, yun, maganda yung ginawa ni VP Sara na yun, kausapin na lang si PBBM. Galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at baanghang sa salita. Tiwala ang Pangulo na mapaplansya pa ang gusto ng dalawa sa kabila ng pagsabi ng First Lady na puwera na lang kung mag-sorry ay bad shot na talaga si VP Sara sa kanya. Mag-uusap kami ni VP Sara tungkol dyan. Para wag na masyadong liblibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging Buti pa to si Bongbong Marcos, no, medyo dito siguro medyo maaliwalas yung pag-iisip niya, naiintindihan niya na hindi naman si VP Sara yung nagbigay ng mga ganung salita. Alam din niya na na hindi yung gustong kumbaga kung ano man yung sinabi ni Pangulong Duterte is labas doon si VP Sara. So mas naiintindihan doon ni PBBM. So lumalabas dito mas mas malawak yung pag-iisip ni PBBM kaysa dito kay Lisa Marcos na masyadong binigyan ng hindi magandang kinulayan o nagbigyan siya ng mali siya. So parang lumalabas, sabi nga nila na paninira yung ginawa doon kapag binigyan mo ng hindi magandang paliwanag or hindi mo binigyan mo ng mali siya yung sinabi ng isang tao na hindi mo naman naiintindihan kung ano ba yung reaksyon yun, paninira na. So sa ginawa nga ni First Lady Lisa Marcos na binigyan niya ng interpretasyon yung pagtawa ni VP Sara, masasabing paninira na rin yun, 'di ba? So dito lumalabas mas maano pa yung pag-iisip ni BBM, mas malawak yung kanyang pag-iisip kaysa sa inasal ni First Lady Lisa Marcos na nagtampururot siya. Naging